Mga kapatid, mga kaigsuunan, mga pagari, mga kabugtuan, Shema, makinig, magnilay, magsalo tayo sa salita ng Diyos. Ngayong si Jesus ay umakyat na sa kalangitan, kapiling ng kaniyang pinakamamahal na Ama. Masasabi ba nating siya ay tuluyan ng nawala sa mundong ito? Ano nga ba ang ating dapat gawin upang may pagpatuloy ang kanyang misyon dito sa mundo? Ngayon po ay ating pagnilayan ang mabuting balita para sa linggo ng pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. May 2 taon na ang nakalilipas. Ako po ay isang misyonero doon sa Balui, Lanao del Norte. Ako'y pinadala doon ng aming custody ng St. Anthony of Padua sa Pilipinas upang sumali, makilahok sa misyon ng Inter-Religious Dialogue sa lugar na yon ng Balui, Lanao del Norte, na kung saan sila ay ang karamihan ay mga Maranao Muslims. Araw-araw, nakikisama kami sa kanilang mga dasal. They are praying as Muslims 5 times a day. Kami rin din po na mga Fransiskano ay sumasabay sa pagdadasal nila. Sila'y nasa kanilang mga moske, kami naman ay nasa loob ng aming friary, sa kapilya ng aming friary. Araw-araw din po, kami bumibisita sa kanila. Araw-araw din pong nakikinig sa kanilang mga hinaing, mga problema sa buhay. At doon ko natuklasan ng tunay na problema ng mga tao, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Muslim, ay ang discrimination. Sila ay tinataguri ang mga tulisan, mga magnanakaw. Ngunit taliwas ito sa aking pakikisalamuha sa kanila dahil sa sila mismo ang siyang nagbibigay sa akin ng hamon. Paano ba ako bilang Fransiskano, bilang misyonero, maging tunay na Kristiyano kapiling nila? Natanggap ko isang araw ang liham mula sa aming custody ng St. Anthony of Padua na ang sabi, ililipat ako doon sa St. Francis College, Allen, Northern Samar upang maging treasurer. Nalungkot ako sa balitang ito dahil sa napamahal na rin ako sa mga tao, lalong-lalo na ang mga Muslim, nating mga kapatid. Ngunit dahil sa aking katayuan bilang isang misyonero, ako'y may sinumpaang vow of obedience. Tinanggap ko ang naging desisyon at nagpaalam sa aking mga kaibigan
sa ating mga kapatid na mga Muslim at bilang tanda na rin ng kanilang pasasalamat, bago ako umalis, nagbigay sila sa akin ng isang despedida party. Simpleng pagtitipon ng mga kaibigan, mga taong napamahal sa akin. Nung ako'y dumating sa St. Francis College, Allen, Northern Samar, ako'y nabigla dahil sa aking nadatnan na ang daming sira sa aming mga facilities. At ang tanong ko sa isa sa aking mga kasama doon, bakit nagkaganito ang eskwelahan? At ang sabi niya sa akin, Rolly, hindi tayo naging ligtas sa pagdating ng bagyong Yolanda. Sira ang aming library, sira ang aming faculty room, sira ang aming laboratory at ilang mga classrooms dahil na rin nasira ang aming bubong sa buildings. Bakit ka ba ako pinadala dito? Ang daming kinakailangang ayusing mga sira ng mga facilities sa aming mission school. Narinig ito ng isa sa aming mga kapatid at sinabi niya, bakit nga ba? Hindi. Baka yun nga ang kadahilanan kung bakit ikaw pinadala dito ng ating pinuno. Mga kapatid, sa atin pong pagdiriwang ng tinatawag na kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoon sa langit, ito'y hamon na binigay sa atin bilang nananampalataya na siya, bagamat umalis, ngunit hindi nawala sa ating piling dahil siya ay may iniwang misyon para sa kanyang mga tagasunod. Tayo ay kanyang mga tagasunod. We have to give our share in the mission na hindi lamang tumingin, hindi lamang magmasid, ngunit we have to do our share. We have to give our share in the evangelization of all people. Kahit saan tayo, pwede tayo maging instrumento ng magandang balita ng Panginoon. Sa akin, nung ako'y nasa Balui, naging instrumento din siguro ako sa simpleng pamamaraan ng pagsaksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng aking pakikipamuhay sa mga Muslim nating mga kapatid. Sa ngayon naman, sa aking kontribusyon sa pagsasaayos ng aming eskwelahan, ako din siguro ay maging instrumento ng Panginoon upang bigyang saya ang mga taong nangangailangan. By the way, sa susunod na pasukan, meron na kaming bagong classroom, library, faculty room, science laboratory room. Nangyari yon dahil na rin sa tulong ng mga taong nagmamahal sa misyon ng mga Pransiskano dito man sa bansa at sa ibang parte ng mundo. Salamat sa inyo mga kapatid. Kayo ay misyonero din. Naghahasik ng mabuting balita ng Panginoon sa lahat ng mga tao na nangangailangan. Mga kapatid, ngayon, samahan ninyo ako na mag-alay ng panalangin sa ating butihing Amang sa langit, lalong-lalo na sa lahat ng ating pangangailangan sa mundo. Amang makapangyarihan, ikaw ay napakabuti sa amin. Binigyan mo kami ng tagapagligtas na si Kristo at nag-iwan sa amin ng kautusan na maghasik ng mabuting balita sa lahat. Bigyan mo kami ng lakas na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Bigyan mo kami ng pag-asa upang sa gayon kami ay maging instrumento sa lahat ng mga tao ng iyong mabuting balita. Salamat, Ama, sa lahat. Ang lahat ng aming mga panalangin ay aming iniluluhog sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon kasama ng aming inang Birheng Maria, ang ina ng Pilipinas. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Mga kapatid, atin na pong napagnilayan ng salita ng Diyos. Ako po si Father Rolando K. Abbas, OFM, School Treasurer ng St. Francis College, Allen, Northern Samar, na muling nagpapaalala sa lahat, huwag tayo maging mga tagapakinig lamang ng salita ng Diyos. Isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa-tao. Spirit and in your lead.